Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu. At ayan, matagal-tagal po yung huling technical analysis natin dito, kung saan ay nito pang nakalipas na March 4. Ayan, medyo napapabayaan na po natin itong si Shiba Inu kasi ayan nga, hindi maganda yung kanyang performance. Ayan, tuloy-tuloy po yung kanyang pagbagsak. Ayan, tuloy-tuloy po yung kanyang pagbagsak. At dahil po sa kanyang pagbagsak na yan ay meron po tayong isang napakahabang falling wedge pattern or descending wedge pattern. Yan po yung binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Ayan, nag-umpisa pa yan noong nitong last year pa, December. Ayan, hanggang sa kasalukuyan. Pero nitong mga nakalipas lamang na araw ay mapapansin po natin na nagkaroon na po siya ng breakout sa upper portion nito. Ayan, lumabas po siya nitong ayan, nagkaroon na siya ng breakout nitong March 20. Ayan, sa candlestick na ito. Ayan, nakalabas na po siya. Kaya isa na po itong breakout. Kaso, ang tanong ay bakit hindi po siya sumabog o hindi po siya nagkaroon ng price surge? Ayan, at ang sagot po dyan ay nandito sa ating dalawang indicators. Ayan, kitang-kita natin na yung ating una po rito, yung ating hazard indicator dito ay ayan, nananatiling maliit pa rin. At ayan, nagsisimula pa lamang yung kanyang kulay green na pangangatawan. At saka kung ganyan po kaliit ay medyo alanganin pa tayo kung talagang magtutuloy-tuloy yan na kulay green, kasi pwede pa rin pong magbago yan. Kaya medyo alanganin pa rin yan. Kaya possible po na baka mag-consolidate po muna siya bago po siya magpatuloy sa kanyang pag-angat. Dito naman po sa ating QQE mode indicator dito sa ibaba, simula po noong March 16 hanggang sa kasalukuyan ay kitang-kita po natin na blanco yung mga QQE bars natin. Wala pong nabubong QQE bars. Kapag walang nabubong QQE bars, ibig pong sabihin yan ay napakababa ng volatility ni Shiba Inu. Ibig pong sabihin ay wala pong gaanong activities ang mga traders. Yan, walang gaanong bumibili, walang gaanong nagbebenta, or walang gaanong nagtitrade, kaya hindi po siya gaanong gumagalaw. Kaya yan, maliban po dyan ay indecision na rin tayo rito sa ating QQE mode indicator. Ayan, ibig po sabihin ng indecision ay hindi po niya alam kung saan po talaga yung sunod na trend direction ni Shiba Inu. Sa kadalasan kapag indecision po ay nauuwi po yan sa consolidation or nagsa-sideways na lamang po siya. Kaya dahil dyan ay masasabi kong mukhang patuloy po siya sa kanyang pagko-consolidate dito. Ayan, mukhang nagsa-sideways po siya. Kaya ayan, nag-umpisa po siyang mag-sideways dito. Yan, baka malamang dire-diretso yan, ganyan. Kung wala pong pagbabago sa ating mga yan sa momentum, bullish or bearish momentum, ay ganyan po, magsa-sideways lamang po siya. Ayan. Ngayon ay naglalaro po siya rito sa ibabaw ng ating minor support dito. Yan, kung babalik po siya dito sa ilalim, yan, possible po ulit na baka magkakaroon siya ng retest. Yan, possible po na baka i-retest po niya yung upper portion ng ating nabasag na pattern dito ulit. Kaya, ayan, ganyan po talaga yung pattern natin. Hindi po lahat ng pattern is hindi po ibig sabihin na kung pag may nagkaroon tayo ng breakout sa pattern is ibig sabihin na 100% na ito ay magkakaroon ng price surge. Yan, hindi po talaga hindi po lahat ng pattern is 100% na accurate. Ayan. Meron po talaga yung hindi siya maski nagkaroon ng breakout is walang mangyayari. Magpapatuloy lamang po siya sa pagko-consolidate. Ganyan, or baka babalik pa sa loob. Ganyan. Pero para sa atin is yan po, dito po papasok yung mga indicators. Ayan, yung indicators kasi natin is nagpapakita na walang sapat na volatility. Ayan, walang sapat na volatility or walang sapat na bullish momentum. Yung gusto po nating mangyari is kung pag nagkaroon tayo ng breakout sa ating pattern tulad po na nangyari rito, at gusto nating makita is bullish na rin yung ating mga indicators.
Kung dito po sa ating Household Indicator ay dapat kulay green po siya. Tapos ganito po yung sukat ng kanyang pangangatawan, or at least lumalaki po. Yan, lumalaki yung sukat niya. Ayan, halos parang ganito, pero dapat kulay green. At syempre, ganun din dapat yung ating QQE mode indicator dito. Dapat kulay blue yung nabubuong QQE bar at saka lumalaki. Kapag ganyan po yung nakita natin, tapos sumabay yan sa breakout dito, yan, dyan ko po masasabi na mataas ang chances na makakaranas ng matinding price surge or matinding pag-angat sa presyo itong si Shiba Inu. Ayan, ganyan po yung paraan natin para ma-filter natin yung mga breakouts na hindi po siya yung breakouts na hindi natutuloy. Ayan, katulad nito, breakout siya pero malabo na makaranas siya ng price surge, kasi ayan na nga, gaya ng sinabi ko kanina, wala talaga tayong sapat na bullish momentum. Kaya mukhang mas mataas ang posibilidad na patuloy ito sa kanyang pagko-consolidate sa mga paparating na araw. Yan, sa ating trades po pala is meron tayong na-trigger dito na isang buy pending order, yung nakabang natin dito sa 40 digits 1168. Kaya kung pag sinusundan po nyo yung aking simpleng paraan dito sa pag-trade is ayan, na-triggered po yan dito. Ayan, kasi yung huling trades po natin is yung huling analysis natin is nung March 4. Ayan, triggered po yan at pinalitan po natin yan agad ng isang sell pending order dito na po. Ayan, dito sa presyong 40 digits 1483. Ayan, kasi dito po nandito yung ating previous trades. Ayan, yung sunod na buy pending order natin is nandito na po sa 50 digits na po 889. Ayan, kung pagbabagsak pa rito si Shiba Inu is ayan, magandang opportunity na naman dito para bumili ng maraming amount ng Shiba Inu. Ayan, pero sa tingin ko is mas solid na po yung support zone natin dito. Ayan, sa mga nandito po sa presyong 40 digits 1168. Ayan, mukhang solid po yung support zone natin dito. Ayan, kitang-kita naman po natin, ayan, yung rejection dito. Ayan, yung rejection dito ni Shiba Inu. Ayan, tumalbog po siya. Kaya, yan, matibay naman po yung support natin dito. Kaya mukhang hanggang dito na lamang po talaga siya sa ibabaw ng support zone natin dito. Ayan po yung aking technical analysis update sa araw na ito para kay Shiba Inu. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.